Sa silangang bahagi ng Luzon kung saan sumisikat ang unang liwanag ng araw, naroon ang isang bayan na tila hinubog ng mismong kalikasan. Isang lugar na pinagsama ang dagat, bundok at katahimikan. Ito ang Dingalan Aurora, ang tinatawag na Batanes of the East. Tahimik itong bayan, ngunit bawat sulok ay buhay. Bawat tanawin parang kuha sa pelikula. Habang binabagtas mo ang kalsadang paliko-liko, ramdam mo ang malamig na simoy ng hangin, ang amoy ng dagat, at ang bigat ng helmet mo na unti-unting gumagaan dahil sa bawat kilometro, tila unti-unti kang nilalayo sa ingay ng mundo. Oh, ganda dito. Sarap ng motor dito. Ganda ng daanan, may bundok, tas sa kabila, dagat. Grabe. Sa episode 1 ay bumiyahe tayo papunta dito sa Dingalan at nag-overnight sa isang beachfront campsite. At dito naman sa ating episode 2 ay gagala tayo sa mga pasyalan na madalas puntahan ng mga turista. Isa sa lugar na pupuntahan natin ay ang dulo na timog na bahagi ng bayan na ito, na kung saan ay makikita ang isang mahabang tulay na nagdudugtong sa dalawang probinsya at ang kapaligiran nitong napakaganda. Ganda dito mga idol, sa kabila dagat, tapos pag diniretso mo yan, papunta na yung Quezon. Yung arko na yan yung boundary. Tapos sa kabila kabundukan, grabe solid dito. Pagtapos dun ay dadako naman tayo sa hilagang bahagi para puntahan ang isang groto na may malaking rebulto na kung saan ay nakatayo sa tuktok ng bundok na may mataas at napakagandang tanawin ng Pacific Ocean at nakakapreskong ihip ng hangin. Napakaganda. Taas. At ang panghuli ay ang isang sikat na view deck na kung saan ay masarap magpahinga, mag-picnic at mag-relax dahil mula dito ay tanaw ang nakakamanghang tanawin ng Pacific Ocean at lunti ang kabundukan. Dito din ay malalasap mo ang sarap ng sariwang simoy ng hangin. Grabe, ganda. Sobrang solid mga idol, Kaya tara, samahan nyo kami sa aming gala na ito dito sa episode 2 ng aming gala sa magandang bayan ng Dingalan, Aurora. Let's wander, nature trip tayo. Yun, so tara, halsa tayo. At anong oras na rin, no? Yo, so what's up sa inyo mga idol? Yan, at paalis na kami dito ngayon sa aming pinag-stayan overnight dito sa isang beachfront campsite dito sa Dingalan, Aurora. Yan, so ngayong araw naman ay gagala naman tayo mga idol, no? So yan, labas muna tayo sa sa kalsada at para mas mapaliwanag ko sa inyo, no? Yan. So anong oras na mga idol? Mag-aalauna na ngayong ating biyahe na to at aalis na tayo. So dito tayo dadaan sa kaliwang parte ng daanan mula sa Silavi Beachfront, no? So may pupuntahan tayong isang lugar dito sa pinakatimog na bahagi ng Dingalan, Aurora. So bihira pa lang nakapunta dito mga idol, no? Or bihira pa lang yung nakikita ko na nagva-vlog papunta dito. So sa vlog natin na to ay pupuntahan natin ang iba't ibang pasyalan na madalas puntahan dito sa Dingalan. So unahin na natin to mga idol para mapakita ko sa inyo or para magka-idea kayo sa mga pwedeng puntahan dito sa Dingalan once na mapuntahan nyo tong bayan na to, no? So ayan, dito dire-diretso lang tayo mga idol. Ganda lang dito, daming puno ng nyug, So yun, sa episode 1 natin mga idol, or yung kagabi, ay bumiyahe nga kami dito papunta sa Dingalan, Aurora. At kami ay nagstay sa isang beachfront, no? Para, at ayun, nakita nyo naman na nag-enjoy naman kami doon
sa pagligo sa dagat. So dito naman this time ay pupuntahan natin yung timog na bahagi ng Dingalan. So tignan nyo mga idol, ang ganda ng diadaanan namin dito. Sobrang ganda ng kalsada, tapos mapapansin nyo talaga puro puno ng nyog, puno ng buko, no? Whew. So dito nga pala idol ay marami ding mga beach, no, na pwede nyong puntahan. Parang sarap tumira dito mga idol, sa totoo lang, no? Kasi ganito yung ano, yung kapaligiran mo, sobrang nature vibes, ramdam na ramdam mo mga idol. Yan, sobrang sulit yung ano, daanan dito pagka dadaan kayo, pag magra-ride kayo, tapos ganito yung mga makikita nyo. Talagang ramdam na ramdam mo yung probinsya vibes no? So yan mga idol, diretso lang to at mga 30 minutes din yung biyahe natin. At tingnan natin kung ano yung mga makikita natin dito sa daanan. Yan, so check lang natin. Alright. So may, alam ko may iba't ibang barangay pa dito. Ito yung Ibona, pagkatapos ng Matawe. At susunod yung Umiray. Yun. So yung pupuntahan natin, no? So yan, nood lang kayo mga idol at panigurado mag-e-enjoy din kayo at magkakaroon kayo ng idea sa mga pwedeng puntahan dito. Let's go! So ayan mga idol, nandito na tayo sa barangay ng Ibona, dito sa Dingalan, Aurora. Yan, at so dire-diretso lang tong ating biyahe based sa Google Map. Yan, dito tayo magbe-base kasi hindi pa talaga ako nakakapunta sa lugar na to. So susundan lang natin si Google Map. Yan, so dito sa parte na to, maraming establishment, maraming bahay, no? So di ko lang alam doon pa sa mga ibang madadaanan natin. Pero excited ako puntahan yon kasi ang pupuntahan natin talaga doon is yung Umiray Bridge, no? Kasi maganda yun mga idol kasi yun yung naghahati o yung boundary ng Quezon Province at Aurora Province, no? At sa totoo lang mga idol, dalawa yung Umiray, no? Isang Umiray, Dingalan, Aurora at isang Umiray sa General Nakar, Quezon Province. Uy, teka mga idol, oh. Kita nyo ba yan? Wow, dun oh, may dagat oh. Ganda. Tapos dito sa kabila, parang palayan siya. Tapos sa unahan natin oh, bundok. Ooh. Wow, ganda mga idol oh. Grabe, ganda dito. Iba yung ano dito, dating sa akin ito mga idol kasi ngayon lang ako nakapunta dito no. Wow, uy, parang may ano bako dito Wow. Tingnan nyo, green na green yung dihadaanan natin mga idol ngayon. So, tapos mayroong burol doon na napakadaming puno. Parang sarap tumira sa ganitong lugar, no? Probinsya vibes talaga, ramdam na ramdam mo. Tapos mga idol, yung hangin dito. Yan. Fresh na fresh mga idol. No? Dito sa kaliwang side natin, nandiyan yung dagat. Tapos dito, ayan, yung burol, yung mga puno, mga damo, sobrang berde mga idol. Sarap magbutor dito mga idol. Sulit na sulit. Ganito pala kaganda dito. Wow. Wala akong masasabing kundi wow. Ganda talaga mga idol. Tapos yung daanan dito, walang kalubak-lubak mga idol. No? Ayos. You know? Oh, gantong mga daanan yung masarap talagang puntahan lalo kung magra-ride ka. Grabe, hindi mo mararamdaman yung layo, yung pagod pag ganito kaganda yung nakikita mo idol. Tama mali, tama di ba? So yan, dire-diretso lang tayo at siguro marami pa tayong madadaan ng ibang magagandang tanawin dito. So tingnan natin. Oh, ganda puro puno ng nyug Grabe. Gantong nature vibes ang maganda talaga mga idol. Woo! Sarap. So yan, diretso na natin ito mga idol. Let's go!
Tignan ito mga idol, oh. Dagat, oh. Woo! Wow! Itong daanan na to, halos tabing-tabi na lang talaga ng dagat mga idol. Yan. So marami rin bahay dito, mapuno at napakadami ring halaman, no? Tapos yan ang mga idols, dito sa gilid natin na to, marami pang beach resort, no? Yan, tulad yan mga idol, oh. Halos tabi-tabi pa yung beach resort dito. Feeling ko, maganda rin dito sa part na to na mag-swimming, no? Though hindi pa siya totally sobrang kilala sa social media, pero once na nandito kayo mga idol, grabe, ganda talaga dito. Ayun, oh. Dikit-dikit pa dito yung mga bahay, pati yung mga beach resort, marami pa dito. Yan, tulad nito mga idol, oh. Yan. So overtake muna tayo dito. Teka. Hindi, parang mas magandang enjoy na lang yung gilid dito, yung paligid dito, no? Kasi ang ganda kasi. Oops. Pwede muna. Right. So ito mga idol, diretso na natin to. Let's go. Whew. Yan, so mga idol, nandito tayo ngayon sa Barangay Umiray, sa Dingalan, Aurora. At tignan nyo yung paligid mga idol, no? So dito sa ating kanan ay bukirin, na kung saan ay pwede magtanim ng palay. Sa kaliwa ay mga puno ng nyog, napakadami. At nandyan pa rin yung dagat, no? So dito rin sa kanan parte natin ay makikita rin natin yung kabundukan. Grabe, ang ganda dito. So siguro, ang pinaka dito ng mga tao, kabuhayan ay ang pangingisda at pwede ring pagtatanim ng palay, no? Tapos yung mga nyog na yan, syempre panigurado ay pinagkakakitaan din nila yan. So marami palang source dito ng ang pangkabuhayan dito sa barangay na to. Ganda dito mga idol. At dito naman sa parte na to mga idol, nakikita naman natin, no, na marami ng establishment or marami ng kabahayan. Ay, grabe. Sarap siguro tumira rin dito, no? Sobrang payak lang ng pamumuhay. At the same time, araw-araw ganito yung makikita mo. Ayan, no? Nagbibilad ng palay yung daanan natin. Di ba? Grabe dito. May dagat, may palayan, may kabundukan. Yan. So mga idol, malapit na tayo sa Umiray Bridge. Yan. So konting kembot na lang tayo. Yan. So dahan-dahan tayo dito. At ang daming bahay dito mga idol, no? So, based dito sa Google Map, ayan na. Malapit na tayo. Saan ba banda dito yon? At first time lang natin mapupuntahan to. Yun. Ito na yata mga idol. Teka, saan ba yun? Ito sa pagliko na to. Saan ba? Dito ba? Ay, hindi. Dito. Diretso tayo. Yun. Nakikita nyo naman mga idol? Ito. Wow. Ito na mga idol. Ganda. Wow. Ito na yung Umiray Bridge mga idol. Ito yung nagdudugtong sa Dingalan, Aurora at sa General Nakar, Quezon. Yan. So, ginawa to ng tulay na to ng Japanese at mga Pinoy, no? So parang meron silang contract. So di ko na mabasa mga idol kasi medyo faded na. At ito yung ating pupuntahan mga idol. So punta tayo dun banda. Yan. So meron akong isang nalaman na isang nakakabilib dito. Wow, grabe, ganda mga idol. Kabundukan dito, dagat. Sheesh, grabe. Yan, so medyo mahaba din tong tulay na to, no? Ganda dito. Yun yung dagat. Tapos, itong nakikita natin ito nasa harap natin mga idol, yan ang General Nakar, Quezon. No? Ganda ng kapaligiran dito. At kung mapapansin nyo nga mga idol, dito ay wala ng pintura yung tulay. Kasi yan yung pinakagitna ng Dingalan, Aurora at itong General Nakar, Quezon. So, hati itong tulay na to, no?
So, ayan, Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. Ano, diretso ba tayo? O, picture na lang tayo dito. Sige, picture na lang tayo. Ito na naman sinadya natin dito eh. Sa pinakatimog na bahagi ng Dingalan Aurora, kung saan nagtutulungan ang bundok at dagat upang likhain ang tanawing hindi mo malilimutan. Naroon ang isang tulay na tahimik ngunit puno ng kwento. Ito ang Umiray Bridge. Ang tulay na ito ay nakatayo sa ibabaw ng Umiray River, isang ilog na dumadaloy mula sa matataas na kabundukan pababa sa karagatan. Ang tubig dito ay malamig, malinaw at walang tigil na dumadaloy parang buhay ng tao. Laging nagpapatuloy kahit anong hadlang ang dumating. Dati mahirap tumawid sa bahaging ito. Ang mga tao, lalo na ang mga mangingisda at magsasaka ay kinakailangan dumaan sa maputik na daan o minsan ay kailangang tumawid mismo sa ilog. Pero simula nang maitayo ang Umiray Bridge, nagbago ang takbo ng lugar. Mas napadali ang paglalakbay, mas naging konektado ang mga komunidad. Mas naging ligtas ang pagdaan ng mga manlalakbay, turista at mga lokal. Pero ang tunay na kagandahan ng Umiray Bridge ay hindi lang sa kung anong serbisyo ang hatid nito, kundi sa tanawin na binibigay nito. Sa magkabilang dulo ng tulay, may mga bundok na tilang nakayakap sa paligid. Luntian ang mga puno, makapal ang gubat, at ang hangin ay sariwa. Yung klase ng hangin na kapag nilanghap mo, parang nalilinis ang puso mo sa bigat ng mundo. Sa mata ng iba, simpleng tulay lang ang Umiray. Pero para sa mga naglalakbay, ito ay pahinga. Isang sandali para huminto, tumingin sa paligid at kumalma. Kapag nakatayo ka sa gitna ng tulay, maririnig mo ang bulong ng hangin, ang malamig na dampi nito sa balat, ang pag-ikot ng gulong ng motor mo na unti-unting bumabagal, at ang tahimik na pintig ng puso mo na tila nagsasabing ang layo na ng narating mo. Ang Umiray Bridge ay paalala na minsan, hindi lang sa destinasyon na susukat ang biyahe, kundi sa mga lugar na pinili mong huminto, sa mga sandaling tumingin ka palayo sa daan at tinanong ang sarili mo, kamusta ka? Alright, so alis kami dito sa Umiray, no? So lipat kami sa kabilang dulo ng Dingalan, Aurora. Pero baka kumain muna kami ni Babe kasi alas 2 na rin eh, no? So yun mga idol, mula Umiray ay babiyahe kami ng 30 minutes mahigit para lang makapunta doon palapit sa may kainan, no? So mula doon sa kainan ay aakyat pa ulit ng bundok bago mapuntahan itong ating susunod na spot na pupuntahan dito sa Dingalan Aurora. So matagal-tagal din yung biyahe kaya paikliin na lang natin yung biyahe. Let's go mga idol! Grabe, ganda dito. Uy, tarik. Wow! Grabe. Ganda. Grabe, ganda. Alang dito, nag-landslide na naman. Wow! Ano? Ganda ng view! Grabe ba? Picture na lang. Ayun. Ganda. Woo! Landslide prone area. So, lagi talaga landslide dito sa part na to.
Yun lang nakakatakot dito. Nakatira kaya dyan sa baba? Nakatakot, no? Hindi ko lang sure. Kahit isang bato lang umikot dyan, kahit maliit, tamaan ka, sakit nun. Okay, thank you Lord sa safety. Thank you po. So, nakabalik na tayo sa landmark ng Butas na Bato. Let's go! Sheesh. So, pabalik na tayo ng bayan, mga idol. Yung kinainan natin dito. Saan ba yan? Ayun o. So, kain muna kami dito sa House of Topsy. Price starts at 99 pesos. Only rice na. Let's go! So, ayan, kakain na kami guys. Ang in-order ko ay pares. Rice, tapos chiksilog naman kay baby. So, tara, kain muna tayo mga idol. Alright, so tapos na kami kumain at tayo'y lalarga na, no? So, punta tayo dun sa taas ng bundok. So, dito yung daan mga idol, papunta doon sa bundok na ating pupuntahan ngayon. Kaya dito tayo dadaan. At sa kahabaan nito mga idol ay ginagawa ang mga daanan. Kaya medyo traffic at may mga diversion road. Kaya doon tayo dumadaan. One way. Dito ba daan? Gano'n tayo dito pa kaliwa. Gagi pa tayo dito dinaan, walang kalsada. Aray mo. Ikaw talaga Google Map ha? Didate sila oh. Hindi na makatak si Bubbles ha. Yes po. Morning po. Magandang araw po. Meron kayo. Po? Ekopit po. Magkano po? Magkano po? 50 pesos po per head. 50 per head. 60 per head sa insurance. Tapos ano po yung pwede namin puntahan doon? Ang grotto po, saka yung sa Pacific View Deck. Kaya lang yung Pacific View Deck sa ano po yun? Ibig sabihin, yung sa grotto, yan lang papakita namin. Okay. Tapos sa Pacific View Deck, entrance fee na lang po. Nag-ano po sila ng tour guide. Kailangan pa tour guide. Kahit Nakapunta na po kami doon 2 beses. na lang po na nakapunta na. Pangatlong beses na po. Sige po. Hindi po. Sa View Deck daw po. Pwede naman siguro ano, Mm. dalawa lang sila. Opo.
Sige, Pero kay tour guide sa baba nung Pero pwede na po din mag-tour guide. mga tour guide ko, namamara po sila. Mga kasitigal lang po. pwede po kaya kausapin yan din. After Pangatlong beses na po. Nagpapagod na lang sila. After po ba yan, uwi na din po. Opo, uwi na rin po. Sasaglit lang po kami. Kung makatipid kayo, doon na kayo sa listing entrance nung ticket. Pero pag Ito kahit isa na lang. wala po kayo makipag-usap. Sige po. Bali, magkano po? Ito na lang po ulit kayo. Hindi ka na po lang kayo ng Sige po. Bali, 100 po, tsaka 60. 110 lang po. Sige po. Salamat po. So dito mga idol, meron tayong babayarang environmental fee at yung insurance, no? So dati wala nito pero ngayon pagbalik namin meron na. So medyo nagulat din ako. Pero syempre no choice tayo kaya kailangan nating sumunod at magbayad. Pero ang ginawa nila is since dalawa lang naman kami, ay isang tao na lang ang siningil nila. So 50 pesos, environmental fee at isang insurance. So yun lang mga idol. Tapos kailangan lang namin maglag dito. So yung insurance mga idol, in case na may aksidente, pero wag naman sana, no, ay covered kayo nun. Tapos ipapakita nyo lang din yung environmental fee, yung ticket na bibigay sa inyo or yung resibo doon sa mismong grotto para papasukin na kayo. At pagdating doon, wala na kayong babayaran pa. Naman sa isang pupunta natin Pacific View Deck ay hindi libre doon. So magbabayad pa tayo ng entrance fee or tour guide if ever na kailangan natin ng tour guide. Kasi private property yun. So pagkatapos namin may pag-usap dito ay umalis na rin kami at hindi ko na pala na-videohan dito yung pag-akyat namin at sayang kasi sobrang ganda ng daanan dito, paakyat, no, at ang ganda ng view habang umaakyat doon. Pero nevertheless ay simulan na natin to doon na mismo sa grotto. Let's go! So dito na tayo sa may grotto mga idol. Ayan, nag-park lang kami dito sa gilid at aakyat na tayo. So ito yung ano, akyat lang po, nag-bike po ako. Thank you. May ganyan po, okay. Okay po. Sige po. Thank you po. So, pinakita lang natin yung environmental fee na binayaran natin. So, ilang steps kaya ito? Medyo matarik to mga idol. Sana hindi sumakit yung tuhod ko. Sakit na ng tuhod ko. Tara. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje Grotto. So ito yung pangalan ng grotto na to. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje Grotto. Matarik siya akyatin pero may hagdan naman, sementado and may railings. So pwede kayo humawak dyan. So isang ano na to, isang diretso na to. Tapos nandun na kayo sa taas. Medyo nakakahinga lang din mga idolo. Sarap. Wow, pinaganda na dito. May ganda na, may pathway na siya. Tapos dito parang may waiting shade. Dito So ito yung taas ng grotto. Yan. Tapos ito yung makikita nyo dito sa gilid na to. Pwede mag-picture. Maganda mag-picture as in talaga. Napakaganda ng view dito mga idol. Yan, di ba? Kitang-kita yung mga clips dun. Ayos. So ikot naman tayo dito. Ito yung pinaka-grotto mga idol. Isa. Yan. So ito yung makikita nyo dito sa harap mga idol. Napakaganda.
taas. Tapos meron dun yung lighthouse, oh. Diba? Tapos ito yung pinaka grotto, mga idol. Oh, taas, diba? Ayan, ang kasaysayan ng ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. La Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. So medyo mahaba lang yan. And kung gusto nyo basahin mga idol, post nyo na lang. Right. So, ang taas nito. Dun siya nakaharap sa Pacific Ocean. Grabe. Napakalinaw. Wow. So, gawin tayo dito. Yung hangin dito ngayon, hindi sobrang lakas. Di tulad nung una namin punta January. Napakalakas ng hangin, as in. Dito kaya naman. Hindi sobrang lakas. Ayun mga idol. So dito may bangka. Oh, dati wala pa to ah. So ngayon pwede tayong umakyat siguro dito at magpicture. Ayun, dinaanan pala natin kanina pa akit dito. Tapos din sa likod yung parking. Wow. May bangka dito mga idol. Ay, grabe. So ganda yung view dito. Kitang kita oh. Ish. Ngayon lang ulit nakabalik dito. Off limit, so bawal dyan. Dito lang tayo pwede. Oh, grabe, ganda. So meron pang iba kasing way ng paggagala dito sa Dingalan. Kung pupunta ka sa port, tapos meron doon mga tour guide, magbabanga kayo. Tapos alam ko akyatin nyo yung ano na yan, lighthouse. No? Kita ba dito? Ayan, sa gitna. Yan yung lighthouse mga idol. So may nakikita akong mga nagpo-post na light na pumupunta dyan, no? Sakay ng bangka. Ganda rin dito mga idol. Tapos tanawin na rin dito yung ano mga idol pala. Ano, Pacific View Deck. Kita ba dito? Ayun, basta dyan sa gitna na yan. Pag dito sa mata ko, kita eh. So ang ganda dito mga idol. As in, grabe, nakakalula tumingin dito sa taas. Mula sa taas ha. Ano, pakaganda, grabe. Mainit pero okay lang. Hindi masyadong ramdam kasi presko. Sobrang ganda. So goods na goods mag-picture dito sa bangka na to. So baba na tayo. Yan. So unang punta ko dito wala pa nito eh. January 1, 2024 yun. So dito naman paligyan na naman to ng puno at halaman. Yan, ang ganda ng garden nila. Or yung mga tanim dito. Tingnan nila yung mga bulaklak. Set yung side. Taas nito. Ano kaya kataas na? Wala ba nakalagay dyan? Wala. So yan. Pwede kayong mag ano dito, kumain, mag picnic, mag unwind. Yan, may tables and chairs. Ito naman sa upuan. Pahinga. Ganda. So yun, makapunta kayo dito basta meron kayong yung environmental fee na binayaran kanina, nandaanan namin. Makapunta na kayo dito ng libre. So yun, ayos na ayos to pagpahingahan ng mga pamilya, barkada, tropa, or kayo magjowa, ganun, or kung ikaw mag-isa. Yan. May gusto mo makamove on, pwede ka dito. Tignan mo kung gaano kaganda ang kapaligiran, di ba? Sabi nga, nature heals. Yan, so kung broken ka man, dito ka pumunta, panigurado kahit pa paano makakalimutan mo yung problema mo. So yun, picture mo namin ni babe dito. Tapos papalipad din ako ng drone para makita niyo yung kabuuan nito. And
may pupuntahan pa tayo sa lugar. So, tignan nyo na lang yung mga idol. Let's go! Sa baybayin ng Dingalan Aurora, kung saan ang dagat ay humahalik sa paanan ng bundok, may isang lugar na matagal nang kilala bilang tahanan ng katahimikan at pananampalataya. Ito ang Dingalan Grotto. Kilala rin bilang Our Lady of Peace and Good Voyage. Ang grotto ay nakatayo sa isang mataas na bangin sa ibabaw ng malawak na karagatan ng Pacific Ocean. Hindi madali makarating dito dahil kailangan mo akyatin ang hagdanan paakyat. Pero sa bawat hakbang may kasamang paalala na ang mga bagay na mahalaga ay madalas ay di madaling makuha. Habang nagpapahinga ka sa gitna ng pag-akyat, mapapansin mo ang kapaligiran. Ang hangin ay malamig at sariwa, dumadaloy mula sa dagat sa ibaba. Ang mga ibon ay lumilipad ng malaya sa ibabaw ng bangin. At ang tunog ng mga alon ay hindi lang basta ingay. Ito ay musika ng kalikasan na tila binubulong. Tuloy ka lang, nandito ang kapayapaan. Pagdating mo sa tuktok, sasalubong sa iyo ang estatwa ng mahal na birhen. Nakatayo ng payapa, nakaharap sa malawak na karagatan. Siya ang tinatawag na Our Lady of Peace and Good Voyage. Ang patrona ng manlalakbay, mangingisda at mga taong may pinagdadaanan sa buhay. Hindi lang ito simpleng estatwa. Ito ay simbolo ng pananalig. Pananalig na kahit gaano kalaki ang alon, kahit gaano kabigat ang hamon, may gabay na nagbabantay, may presensya na nagpapatatag sa loob. Mula sa tuktok makikita mo ang Dingalan Bay, ang mga bundok na nakayakap sa kalangitan at ang asul na dagat na tila dumadaloy sa dulo ng mundo. Ang tanawing ito ay hindi lang maganda sa mata, kundi nakakapagpatahimik ng puso. Ang Dingalan Grotto ay hindi lang destinasyon. Ito ay karanasan, isang paglalakbay na nagsisimula sa pagod at nagtatapos sa katahimikan. Dito mo mararamdaman na may mga lugar pa pala kung saan pwede huminto ang oras, kung saan pwede maging tahimik ang isip, kung saan pwede maging magaan muli ang puso. So mga idol, paalis na kami dito ni Babe. At nakapag-picture namin, nakapag-video at nakapagpalipad ng drone. So punta naman tayo sa iba. Let's go! So yan, nakababa na tayo mga idol at pupunta tayo doon sa Pacific View Deck. So wish ko lang di umulan sa bundok. Let's go! Wala palang signal dito mga idol ha. So pag nakamap kayo, huwag nyo na alisin. Pag bundok talaga parang ang aga gumabi no? Everything that I praise the Lord. Oh, ganda! Yun. May bato doon. So, paglagpas ng grotto, mga idol, dire-diretso lang. Let's go! Let's go, let's go! Maganda na ang daan dito. Dito banda yung ginagawa yung papuntang Baler yata eh. Laki ng bato. Babe. Saan galing yan? Katakot yan ah.
Ha? Pacific View Deck, sabi. So ayan no, nilagpasan namin yung papasok sa Pacific View Deck dahil ang balak talaga namin ay pumunta pa sa Dikapanikian. Pero habang nasa daan kami ay narealize ko na hindi na lang dapat tumuloy dahil pansin naman sa kapaligiran namin na paggabi na at mahirap abutan ng dilim dahil hindi namin kabisado ang lugar. Kaya yun, bumalik kami papunta sa Pacific View Deck at dito na lang kami magpapaabot ng dilim. Gusto ko talaga ma-explore yung Dikapanikian dahil bago lang ito sa akin. Pero siguro next time ko na lang to babalikan pagka may oras ako at next na balik ko dito sa Dingalan, Aurora. So yan, dito lang tayo sa Pacific View Deck. Let's go. Pwede po dumiretso doon? Konting briefing lang, sir, pag pupunta po tayo dyan. Bali, may mag-a-assist lang po sa atin dyan kasi private area po siya. Opo. Meron po tayong 50 per head maintenance fee po, parking fee 20 po. Tapos sa mag-a-assist naman po is 300, dalawa na kayo or group po. Hindi, nakapunta na ako dito eh. Pangatlong beses ko napunta dito. So pag pupunta pala kayo dito mga idol, dito sa kanto na to ay may mga tour guide na mag-o-offer sa inyo na samahan kayo doon sa mismong view deck. Pero kung kabisado nyo na at gusto nyo mas makatipid, ay pwede nyo naman sila kausapin ng maayos na alam nyo na yung daan dahil mula dito ay medyo malapit lang din naman. Yun nga lang ay kailangan mag-ingat dahil medyo delikado yung daanan dahil ang paligid nito ay bangin. At the same time, yung nature ng ating dadaanan ay magubat. Tulad nga na sabi nila dito na merong mga ahas na nakita doon sa daanan na yun ang kanilang iniiwasan. Ayaw nilang merong mapahamak na sino man na pupunta doon sa view deck. Kaya sila nag-o-offer ng service bilang tour guide. Alam naman natin na ito ang kanilang trabaho o pinagkakakitaan, pero kung mapapakiusapan nyo naman sila ng maayos at kaya nyo naman talaga puntahan yon, ay pwede nyo naman silang kausapin. So kami dito ay hinayaan na nila kami pagkatapos naming makiusap sa kanila at ayun, dumiretso na kami doon. So ito yung madadaanan nyo mula dito sa kanto na to mga idol. Panoorin nyo mabuti. By the way, mag-aalas 5 na ito o saktong alas 5 na yata ito ng mga oras na to. So tara. Oh, dun sa taas. Yung sa taas yun eh. Doon. Puntaan mo? Dapat, release. Yeah. Bossing! Ay! Hindi nakapunta naman na eh. Okay lang. Diretso lang naman. Salamat, bossing. Oo. Ha? Oo. Ay, natin siguro. Meron yan. Pero sa may mga Ha? Doon na, sa ano? binayaran natin. Uy, ano? Nasa kanya na pala tayo pa-tour guide eh. Oh, di ba? Bayan natin. Bayaran natin siya. Eh, mabait naman siya eh.
Yung mga tao pa dito, panigurado. Pwede ba naman siguro i-akit doon? Gusto mo na maglakad? Kaya ba nung Pwede pa naman. Di na. Tiwala ka lang sa gulong. Ano? Diretso pa tayo? Parking tayo dito. Pwede ba may Ayun o, may motor pa dun. Ayan, akat tayo dyan. akyat? Ganun. Di ba tayo man? So, dito na kami sa parking. So, ayan mga idol, nandito na tayo. Sinagyan na natin yung parking dito sa harap. Ang palatandaan yan, yung may hagdan, no? So, hindi na kami nag-tour guide kasi kaya naman at pwede naman na walang tour guide. Basta alam nyo yung papunta dito. Pag di nyo alam, talaga kailangan nyo tour guide. Kasi kami, ilang beses na kami nakapunta dito. Kaya, yan, kahit hindi na mag-tour guide. So, packet na lang to mga idol. Mga 5 minutes lakaran lang to. Tapos, yan. Whew. Ito yung Pacific View Deck. So may entrance fee lang dito, 50. Yan. Let's go. Babe. Lapit na, yan lang ang pag-ahon na ito. Ayan, So, mas maliwalas na yung daan dito kaysa nung nakaraan. Pag Sabado at Linggo dito mga idol, maraming pumupunta dito. So dito na yung pinaka-entrance. Let's go. So mula doon sa pinagparkingan namin, halos 3 minutes lang no? Yan. Welcome. So may tao pa naman yata dito. Wow, ganda. Yan. So dito kami nagbayad nung nakaraan tayo. Tao po. Tao po. Ano ito si Kuya? Sabay tao dito. Tao po. Meron lang pag ito na yung Pacific View Deck. Wow.
Ganda, no? Tapos ang laguna ng ano niya, no? So, yan. So, tayo sa Pacific View Deck, mga idol. So, halos solo na namin to i-babe niya kasi anong oras na rin. No? Picture ka dyan, dito lang ako. Ayun, no? Grabe. So, ito yung area niya. May mga cottages dyan. Yan. So, pagka, alam ko may rent din yung cottage dyan eh. Pag gusto nyo kumain dito. Or picnic, yan. Gusto nyo magstay. Tapos, entrance fee dito is 50 pesos. At pwede na kayo mag-picture dyan. Diba? Ganda. So, mas maganda na ngayon kasi ang dami niyang halaman. Sumadamo, ang ganda ng damo. Bermuda sa... Ay, hindi Bermuda. Carabao grass. Yan. Tapos, in-improve yung ano nila, mga view deck. Oh. Ayan. Sobrang solid dito. So, isa to sa pwede nyo puntahan dito sa Dingalan, Aurora. So, dyan, doon, dito. Sobrang solid dito mga idol. Meron pa pababa dyan eh. Mamaya babain natin. Ganda dito mga idol. So, yun yung nakikita natin kanina at ayun yung grotto. Okay? Yan o. Yan. Tapos talit lang tayo dito. Woo! Grabe, ganda. Sobrang solid mga idol oh. Pacific View Deck. Ito yun mga idol. So, ganito yung tsura niya paggabi. Paghapon. Sorry. Yan. Tapos meron pa doon. Yan. So, maganda pumunta dito umaga tsaka hapon. Pero wag ganitong sobrang hapon pa. Para kahit pa paano may araw pa. Tapos makita nyo talaga yung ganda ng kabundukan at dagat. Yan. Pacific View Deck. Sobrang solid. Dito kami na yung tao dito. Siguro magbabayad na kami mamaya bago umalis. Saglit lang din kami dito mga idol kasi paggabi na rin no. Kailangan pa namin umuwi ng Bulacan. Sa susunod, nabalik ko dito. May pupuntahan tayo iba. Doon, banda sa dulo ng Dingalan. Di ka panikian nata yung pangalan nun. Barangay na yun. So pupuntahan natin yun. So hindi namin kinaya kasi anong oras na rin. Pero okay lang kasi enjoy. Sobrang enjoy namin dito mga idol. Sa Dingalan, Aurora. As in, kita nyo naman sa mga video natin. No? Alright. So, yun. Picture muna, then drone, then alis na. Alright? Sa mga bundok ng Dingalan, may isang tanawing parang galing sa panaginip. Mataas, tahimik, at tila hinulma ng kalikasan para sa mga gustong makalimot. Ito ang Pacific View Deck. Habang binabagtas mo ang daan paakyat, pakiramdam mo ay isang kamalayang nilalang. Bundok sa kaliwa, dagat sa kanan. Ang hangin, malamig at preskong-presko, tila nililinis ang isip mo sa bawat hinga. At pagdating mo sa tuktok, doon mo makikita ang tanawing magpapatigil sa oras. Sa harap mo, ang Pacific Ocean. Malawak, bughaw, at tila walang hanggan. Sa ilalim ng araw, humikislap ito na parang salamin. Habang ang mga alon ay patuloy na sumasayaw sa dalampasigan sa ibaba. Tahimik pero puno ng kwento. Ang simoy ng hangin ay may halong alat at lamig. Ang amoy ng damo ay sariwa. At ang bawat pagtanaw ay parang pahina ng isang lumang alaala. Dito sa Pacific View Deck, wala kang maririnig kundi hangin, alon at sarili mong hinga. Parang sinasabi ng kalikasan sa'yo, kalma, nandito ka na. Sa malayo, makikita mo ang mga bangkang bumabagtas sa dagat at ang mga ulap na dahan-dahang humahalik sa tuktok ng bundok. Ang Pacific View Deck ay higit pa sa tanawin. Isa itong karanasan. Isang paalala sa kabila ng pagod, may gantimpala sa dulo ng biyahe. At minsan, yung gantimpalang yun ay hindi lang sa ganda ng lugar, kundi pati sa katahimikan na ibinibigay nito.
Yan, so mga idol, paalis na tayo dito sa Pacific View Deck. At pansin nyo, medyo madilim na rin, no? So pauwi na kami ni Babe at didiretso namin to ng Bulacan. So ito na yung aming Dingalan adventure o yung gala namin dito sa Dingalan ng 2 days and 1 night, no? So para sa amin, sobrang nag-enjoy kami, no, sa aming mga pinuntahan mula sa dagat, sa pagra-ride dito sa mga view deck, no, pati sa mga magagandang tanawin. At sobrang na-refresh kami, na-relax kami ni Babe. At ayun, sobrang enjoy lang mga idol. Talagang isa tong Dingalan sa isa sa pinamagandang pasyalan, lalo na kung gusto nyo mag-ride, no. So kayo kung gusto nyo rin i-try ito, pwede nyo gawing reference itong video or vlog ko na to para mapasyalan nyo yung mga magagandang lugar dito sa Dingalan. Yan, so I hope na nagustuhan nyo yung video na to, ang aming gala na to, at sana nag-enjoy din kayo. So yun, at kami uuwi na ni Babe. So dito ko na tatapusin tong vlog na to mga idol. At syempre huwag nyo kalimutan mag-follow sa aking Facebook page at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel, Wonderboy. Alright, so isang gala na naman ang ating natapos at sana ay nag-enjoy din kayo. Maraming salamat sa panonood, and as always, ride safe and God bless you all. Peace. I was on the land too long, singing that same old song.